Ito yung salamin, patag na patag po yan, ilalatag natin dito. Hindi na siya pantay. Pero pagdating dito, na, sumuot na yung papel natin. Hindi naman to gasolina, baka i-bus nyo ako. Parang ganun lang, flammable gas. Ito yung papunta sa manifold. Dapat lahat ng hangin dito lang dadaan. Okay? Tignan nyo, tatakpan ko na to. Pero ba't hindi pa namamatay yung engine? Ha? Patakip na ako, oh. Hindi pa namamatay yung engine, oh. So, ibig sabihin, may hangin na pumapasok na hindi dito dumadaan. Tignan nyo ngayon, mga kapatid. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ipapakita ko lamang po sa inyo itong update ko dito po sa Hyundai i10 na na-scan at na-diagnose natin noong nakaraang linggo at naisama ko po nga po sa vlog po. Ito pong Hyundai i10 po na ito, kapag po naka-minor or naka-idle ay palyado po ang makina, nanginginig ang makina. Pero kapag ka-revolution mo naman ay hindi mo siya mararamdaman na may problema. Wala ring nakarehistro na check engine doon sa kanyang panel gauge, kaya ang daming pinalitan. Dito po sa makina na to, pinalitan yung kanyang oxygen sensor, pinalitan yung throttle body, pinalitan yung ignition coil, yung kanyang mga spark plugs, pinagpapalitan po lahat yan at wala pa rin naman po talagang naging magandang resulta. Wala. So far, wala pa. Walang pinagbago. Actually, every time napapalitan siya, parang ganun lang din ang ganun eh. So walang improvement dun sa... Ganun pa rin, nanginginig pa rin po. So dito po, dinala yan sa Autorans. Ako mismo ang nag-diagnose sa kanya. At na-vlog ko nga po yan nung nakaraang linggo. At nakakuha nga tayo ng error codes dito nung salangan ko ng aking scanner. Dahil matik na po yan kapag ka mga ganyang issues, mga naka-ECU ng mga sasakyan, dinala dito sa amin, sinasalangan ko na yan ng scanner. Para hindi na rin po tayo malast touch. Kasi minsan may mga dinadalang mga sasakyan dito, ang kanilang problema nasa mga pangilalim, yung pala tad-tad naman ng mga DTCs, yung mga trouble codes. Tapos pagdating ng panahon, babalik yung customer, oy, pinalitan mo lang ako ng ball joint, bakit nagkaroon ng check engine? Kaya ngayon, ganyan na po ang ginagawa natin. Ini-scan na po natin yan at inilalagay natin dun sa job order yung mga issues na nakikita po natin dito sa mga naka-ECU na mga sasakyan. So yun po, matik, in-scan ko po ito at may nakuha kong error codes, DTC, Diagnostic Trouble Code, dito po sa Hyundai i10 po na ito. At yung trouble code po na yon ay P2187. Ang sabi po sa error code na P2187 sa Hyundai, code means system 2 lean at idle, bank 1, indicating your engine's computer or power control module detects too much air and not enough fuel at idle on the first bank of cylinders. Common causes, vacuum leaks, faulty mass airflow sensor or PCB bulbs, exhaust leaks, or fuel delivery issues, leading to rough idle, hesitation, or a check engine light. So dito pa lang, sinabi na ni AI, ni Google, kung ano yung mga problema. Nakakapagtaka lang, bakit yung mga gumawa nito, na pinagpagawa nitong may-ari na umubos na siya ng halos sa 30,000 plus pesos sa dami ng mga pinagpapalitan. Ito nga yung manifold niya, itong throttle body na to, bago to, no? At yung iba pang mga pyesa na nandoon na nakakabit pa mismo sa kotse. Pinagpapalitan yon. Pero hindi naman sinabi nung P2187 na code na yon na kasamang papalitan yung throttle body. Kaya lang kasi yung mass airflow sensor nito ay naka-built-in po kasi dito sa throttle body. Baka kaya sila nagpapalit nitong throttle body. Yun ang problema kapag ka hindi mo talaga ma-diagnose ng tama ang iyong ginagawa. So, ipinakita ko sa vlog ko nung nakaraan na kapag ka ito ay ini-sprayan ko ng carburetor cleaner, itong portion nitong intake manifold, ayan, ay nagbabago-bago ang minor. So, doon pa lang ay nagkaroon na ako ng idea na meron nga itong vacuum leak. Kaya ang ginawa ko, pinakalas ko na nga itong manifold, intake manifold, at chinek ko yung kanyang mga rubber seal. Ito yung kanyang mga rubber seal, tatlo dahil 3 cylinders lang naman, no? At ito doon naman to sa kanyang throttle body, no? So ito, sa tingin ko okay naman. At ang problema dito, itong mga rubber seals na to, hindi siya gasket no? Itong rubber seals na to, naku, walang mabili. Kung meron ka mang mabibili, ay yung buong assembly kasama to sa kasa at napakamahal. Ngayon, sabi ko, bakit ganun? Napakamahal naman. At kung bibili rin lang naman ako ng surplus nito,
baka mas maayos pa to. Kaya medyo naging palaisipan na naman sa atin, no, sa inyong lingkod, yung problema po nitong Hyundai i10 po na ito. Kaya biglang pumasok sa isip ko na meron akong nagawa na Hyundai din, na malaking makina ng diesel na gumagamit din ng plastic na intake manifold. Nung nag-overheat siya, tinap overhaul namin, at nung ibinalik ko na yung kanyang intake manifold na plastic, napansin ko, bengkong na. Kitang-kita talaga, bengkong itong portion na to. Bengkong yan, nag-warp siya. Kaya sabi ko, hindi na pwede to. Siguradong sisingaw ang ating intake. Kaya po, ang nangyari doon, pinabilang ko yon ng bagong intake manifold na plastic at totoo, kasama yung mga rubber seal, yung bago. Kaya lang, mahal din to. Kung ipabibili ko ngayon, doon sa may-ari nitong Hyundai i10 na to. Kaya pinag-isipan ko munang mabuti, i-check ko munang mabuti kung totoo bang ito ay bengkong. Kasi kung bengkong to, talagang maipapakita ko ngayon sa may-ari, wala ka ng choice. Kailangan mo nang bumili nito. Or kung meron pa ba tayong pwedeng gawing paraan. Okay, ito yung salamin. Ilalapat natin dito. Ito yung magsisilbing cylinder head block. Okay? Patag na patag po yan, ilalatag natin dito. Dito pa lang, kapag inilatag ko yan, mapapansin nyo mga kapatid, hindi na pantay, oh. Yan, oh. Pakinggan nyo po, Hindi na siya pantay. Pag inilapat ko dito, nakasiwang siya. Okay? Ngayon, dito naman ilalagay ko yung ating papel. Hawakan mo dito, Jomar. Ayan. Dapat hindi siya susuot dito, Yan mga kapatid. Sumusuot siya dito. Yan. Pero pag dito, wala talaga siyang chance na sumuot yan. Kasi nakalapat siya dito. Pero pagdating dito, ayan na, sumuot na yung papel natin. Tapos pagdating dito, meron pa rin konti. Ngayon, makikita nyo, pag itaas ko ngayon to, tignan nyo po yung siwang nung salamin natin dito. Tignan nyo yung siwang. Ayan, nakadiin na po tayo rito. Ayan, yan. Kita ba yung siwang na yan? Ayun, yan. Okay. Ayan mga kapatid, tinakpan ko kasi nagpapastro yung liwanag Ayan, makikita nyo na may siwang doon sa portion na to, dito. Takpan ko ulit. Ayan. Makikita nyo yung siwang. Pero dito, lapat na lapat. Ayan, lapat na lapat siya. Pati dito, lapat na lapat siya. Ngayon dito, may angat siya. Pasukan ko ngayon to. Ayan, Kita niyo yung papel doon, pumasok. Kaya itong na to, itong intake manifold na to, nag-warp na to, nabengkong na to dito sa gitna. Ngayon, ang isa pang problema dito, yung mga tornilyuhan nandito. Okay, ito talaga maididikit niya yan doon sa cylinder head block. Pati ito, pwede niyang madikit ito. Kaso dito tayo nagkaroon ngayon ng problema. Diba? Kaya kahit maitornilyo mo ng todo to, at yung tornilyo naman na yun ay may hangganan dahil ito ay may mga bushing. Ayan yung mga bushing niya. Pag sumagad na dito yung tornilyo natin, todo higpit na yon. So, hindi na ngayon niya mailalapat ng todo itong manifold natin doon sa cylinder head block. Kaya kahit magpalit tayo ng mga bagong rubber seal, kung may problema naman, bengkong itong ating intake manifold, useless na rin yun. Ngayon, ang instruction ko kay Jomar, ito na lang to, remedyo. Ginagawa naman din ito ng mga mga old school ng mga mekaniko, yun sa engine block nga Gagamitan nila ng liha yun Ganun Okay. Dito, ganun din ang gagawin natin. Sabi ko kay Jomar, kumuha ng bakal. Bakal, wag kahoy Bakal lang kukunin mo, marami tayo dyan. Plate. Tapos, patorno mo muna kay Tolits para pantay na pantay. Tapos, lalagyan mo yun ng liha. Magsimula ka muna sa 600 grit, magpabili ka na lang. Yung pino muna. Tignan mo kung kakayanin na mga ilang atras abante lang, tignan mo kung mapapantay gamit yung salamin natin. Okay, wag kang gagamit ng magaspang Huwag kang gagamit ng 240, 300, 400, 600 kung may mabibili. O kaya kung kinakailangan 1,000 grit lang. Tsatsagain mo lang yon, babasain mo. Pero tanggalin mo ito mga bushing. Kasi pag hindi mo tinanggal tong bushing, mabuubos mo to, pero tutukod lang siya dito, hindi mo kaagad to mapapanipis Hindi mo to kaagad mababawasan.
So yun ang gagawin natin. Iyon ay remedyo na lang. Pero kung magwo-work naman yon, okay na po yun. Pero kung hindi magwo-work, mapipilitan ngayon yung may-ari nito na bumili ng bagong intake manifold. Kaya ito po ang problema dito sa mga ganitong klase ng mga intake manifold, yung plastic, no? Hindi ito ganun katibay, lalong-lalo na kapag ito ay nadarang sa sobrang init kapag po kayo ay nag-overheat. Kaya po kung halimbawa na-experience nyo na kayo po ay na-overheat, lalong-lalo na karamihan yung mga kotse, ganito po yung ginagamit ng mga manifold ngayon, lalo na sa Hyundai at sa iba pang mga units, no, ibang brand ng mga sasakyan. Kapag na-overheat kayo, ipa-check up nyo na rin po sa mga mekaniko na magta-top overhaul sa inyo kung kinakailangan i-top overhaul yung inyong intake manifold. At kung hindi naman na-top overhaul dahil nag-overheat lang naman siya at hindi naman naka-apekto doon sa makina, tapos biglang nagkaroon na nga kayo ng vibration, nagkaroon kayo ng ganong issue, yung P2187, ipa-check nyo na po itong pinaka-surface, itong intake manifold po na ito, baka mayroon siyang leak doon. Kasi pag mangyari yun, ay yung mga sensors natin, malilito sila. Magkakaibigan yung mga sensors na yan, si MAF, si oxygen sensor, si throttle body, lahat yan, magkakaibigan yan. Kasi kailangan dadaan sa kanila yung hangin para makapag-utos si MAP sensor doon sa ECU, sa PCM, na may dumaan sa kanyang ganitong volume ng hangin at kailangan namang magbigay si injector ng gasolina para doon ay yung talagang balanse, no, yung tamang air and fuel mixture ang ikukumbas doon sa loob ng ating cylinder. Kasi pag hindi ganun na nangyari, kapag ka dumaan ang hangin sa ibang lugar, katulad dito siya dumadaan, hindi dumadaan doon sa map sensor, hindi magbibigay si computer ng signal doon sa mga injectors para magbugas siya dahil hindi naman nga dumaan yon kay map sensor. So talagang sila magkakakilala. Importante yung trabaho po ng mga sensors po na yan. Kaya doon sa mga mekaniko na mga baguhan at hindi pa narinig sa kanilang mga teacher, sa kanilang mga prop, yung mga sinasabi ko na ito, dagdagan nyo pa yung inyong kaalaman. At ito po, bonus na to, na yung mga ganitong mga vlogs, simple lang sa ibang mga nakakaalam na, pero sa mga bagong nagmimekaniko, napaka-importante po nito. At maging doon sa mga may mga sariling sasakyan na meron na rin naman kayong kaunting background sa pagmimekaniko at bumibili nga rin po kayo ng inyong mga scanners, napaka-importante po ng mga ganitong tinatakil po natin ng mga issues. Ang isang lesson pa rin po dito na nagkagastos-gastos ng malaki yung may-ari nito, baka hindi niya lang natatandaan, baka siya ay nag-overheat na minsan, kaso hindi niya nabanggit dun sa mga unang gumawa, kaya tuloy kung ano-ano na yung naipabili. At baka naman din, yung unang gumawa nito ay hindi rin gumamit ng scanner, or kung gumamit man ng scanner, baka hindi rin nila naintindihan yung sinasabi ni Google at ni AI. Kaya napaka-importante po mga kapatid na yung mga mekaniko talagang dapat maalam na po sila sa mga ganitong bagay. Or else talagang magkakagastos-gastos kayo sa patsamba-tsamba ng mga diagnose, pabili ng mga pyesa. Ang linaw-linaw naman ang sinabi ni AI, ang linaw-linaw nung kanyang trouble codes, yung P2187, na may leak lang yan. At bihirang-bihira naman din na masira yung map sensor. Nagpalit na ng throttle body, ganun pa rin. So, ibig sabihin, hindi problema yung map sensor. Saka pag map sensor ang masisira, malalaman naman din talaga yan sa scanner. Kaya dapat mag-aral pang mabuti yung mga ibang mga mekaniko. Pagdating sa mga ganitong simpleng bagay, dapat hindi na lumaki ang gastos ng may-ari. Doon sa ibang mga nanonood po ng vlogs ko, yung iba kasi talagang gusto nila kapag ako ay nag-vlog, ay ipakita ko rin yung after, yung kung natapos ba or kung tama ba yung mga sinasabi ko. Hayaan nyo po, tulad nito, kapag ito natapos, iba-vlog ko para makita nyo. Kaya lang, hindi ko kasi mahihintay na matapos pa ito dahil talagang sa araw-araw, marami naman akong pwedeng i-vlog. Pero for sure, yung mga ipinapakita ko po sa inyo, malaking pakinabang po yan. At libre na nga po na napapanood nyo, libre rin na naiintindihan nyo. At kung talagang mali yung sinabi ko, edi mag-comment po kayo kung mali yung mga pinagagawa ko. Di po ba? Ngayon, libre na po yung mga ibinablog ko na ito na makarating sa inyo. At sana nga po, yung iba pang mga mekaniko, dagdagan nyo pa yung sipag. Mag-aral din po kayong mabuti. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Bukas po, magsha-shoutout po tayo ng maraming mga subscribers po ni Autorans na nagme-message po sa akin, nagko-comments po sa aking mga vlog. Antabayanan nyo po yan bukas. Mga kapatid, magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong lahat.